Alam nyo ho, itong paratang ni Garma kay Pangulong Duterte, Bato, Kuya Bungo, na naambunan itong INC. Ipi-play ko lang diretso yung videong ito, hindi ko sa dulo ko na kukumentuhan. Ito mga kabisdak. Alam po natin si Tunying na talagang malapit yan kay Palaka. At doon nga po nag-umpisa yung I love ya Tunying. Paggawa pa nga ho siya ng damit, di ba? Nang aasar pa nga sa atin. Nagpagawa pa siya ng damit nung sinabihan siya ng I love ya Tunying ni Palaka, na tinitira ni Palaka si Inday Sara, na doon pa nga lumabas yung I am New Yorkers, New Yorkers, Cubao, Quezon City. Ngayon, babaliktad na ba kaya si Katunying? Dahil nag-iba ho ang kanyang tono dahil sa pagdawit ni Garma sa INC, na umano'y pinahanap ni Tatay Digong ng pulis, mga pulis na INC para sa war on drugs. Di ba kaya alam ni Tunying na next na ang INC na babanatan ng mga demonyo sa Malacanang de Pulburon pagkatapos ng QOGC? Kasi bakit nagkaganito na? Tayo po'y nagtatanong. Kasi nga nakapagtataka kung bakit biglang naisingit ang INC na tila bang malaki ang papel na ipinalabas ni Garma dyan sa Tuwad Committee ng INC sa war on drugs. Nako, ito na kaya. Pakinggan po natin si Tunying sa kanyang pagtataka. And ito po ang iiwan ko lang po ito mga kababayan. Doon po sa statement, yung pong sworn affidavit statement na binasa po at iniyakan pa ni PCSO, former PCSO General Manager Garma, ay meron po siyang isang binanggit sa statement niya. Ito, gusto ko po itong talakayin. Ano po sabi niya? Isang maga daw nung May something 2016, sabi, hindi pa presidente si Duterte. Baka sigurado panalo na siya, pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya, at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, ito with emphasis, kumuha ng police officer na ano daw, na miyembro ng Iglesia ni Cristo. He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level. Alam nyo, mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. Napakakaunti lang ng Iglesia ni Cristo na pulis o kaya police officer. Opo. Kasi ang pulis ngayon, nasa 200,000 na yata mahigit ang bilang. Pero ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ng Iglesia ni Cristo eh. Ang totoo nga po nun, hindi po, may pagkakataong hindi ibinoboto ng Iglesia ni Cristo. Ito pong si Mayor Duterte noon. Kaya nga, minumura din niya ang Iglesia ni Cristo eh. Ngayon, para sabihin niya, kung totoo man yun, na kumuha ng police officers ng mga Iglesia ni Cristo, salita ni Garma yun, na di umano inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, pagka ba, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napakakaunti lang naman ng iglesia, pagka ba merong ibang police officer, halimbawa, police officer, si Garma mismo, sasabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko, o kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim, o kaya naman ay mga born again, pumili ka ng mga born again. Hindi po ba mga kababayan? Well, hindi ko maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Bakit nagkaganon?
Alam niyo sa Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong makaanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa, pumapatay, nakasuhan, itinitiwalag po yan sa Iglesia ni Cristo. Itinitiwalag po. Ito nga si Leonardo, tiwalag eh. Opo, nasabihin ko sa inyo, si Leonardo ay dating Iglesia ni Cristo. Pero ngayon po ba ay nasa Iglesia? Wala na, tiwalag siya. Bakit? Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, meron pong tinatawag na pagtitiwalag. Opo, may kinakailangan pong sa Iglesia, opo. Meron pong ganong tuntunin sa Iglesia eh. Kaya nagtataka ako, kung bakit sa statement ni Garma, ano ba gusto nilang sabihin? Gusto ba nilang sirain ang Iglesia ni Cristo? Kasi wala siya sa, wala siya sa usapan eh. Maliban na lang kung ang gusto po ng liderato ng Kongreso, ng pamahalaan, awayin natin yung buong Iglesia ni Cristo. Hindi po tama ito eh. Bakit po hindi namin, ako mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng Iglesia doon? Nabasa naman ninyo yung statement ni Garme. Nabasa naman ninyo eh. Pwede nyo nga itanong, ba't ba nakalagay yung dito? Hindi, huwag mo nang isama yan dahil sa, ano ba yun? Paano yung ibang pulis? Di ba Katoliko yung ibang pulis? Mahirap eh, kasi, pwede ba namang, porkit merong isang INC member, sasabihin mo na yung pambihira naman, no? Iisip ka tuloy, ano ba layunin? Ano ba pakay? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ng pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Natural. May pakay dyan, mga kababayan. Okay. Tama ka dyan, Tunying. Ang tanong niya dyan, ano ba ang pakay ng mga mambabatas, no, at ni Garma kung bakit naisingit ang INC? O, ito na. Gusto nyo? Himay-himay natin. Gusto mo, umpisahan natin sa una hanggang dulo. Abutin tayo ng 7 taon dito. Ano ang plano daw? Alam nyo ba, Tunying, kung close mo si Palaka, total I love ya, Tunying man, tanungin mo kung ano ang pakay ng mga kongresista sa Tuwad Committee kung bakit nabanggit ang INC. Tanong mo. Dahil alam ni Kung Marcolita yan kung bakit naisingit ang INC. Yung kalaban kasi ng mga Duterte, mga demonyo. Gagawa sila ng paraan sa lahat ng mga kumakampi sa mga Duterte na ma-demolish. Huwag na nating ilayo. QOGC, Pastor Kibuloy. Lalo na ngayon na matindi pa rin ang paninindigan ni Kung Marcolita, ang stand niya sa mga Duterte. Manalo man si Kung Marcolita talaga yan, Pastor Kibuloy, number 1, number 2 yan, sila mag-aagaw sa pagkasenador. Ako ito, tsorya ko ha. Ginagawa ho yan ng mga mambabatas, meron silang hangarin dyan, at may nag-utos sa kanila. Kaya isiningit ho kayo dyan yung INC. May plano sila sa inyo. Kung ano mang plano na yan, hindi nakakabuti sa INC. Nakakasama sa INC. Ito, hindi man ako nagdadasal. Ito, tsorya ko. Kasi, itong Marcos admin, lahat ng gusto nila ay magagawa nila. Posible kaya, Katunying, yung ginawa nila sa QOGC is MNI, Pastor Kibuloy, ay gagawin din nila sa INC. Medyo mabigat nga ang paratang ng Tuwad Committee sa INC kumpara sa QOGC. Ito ang bigat eh. Ikinunik kayo sa war on drugs umano na may pinapaslang na mga tao. Ito talaga gurguran to ha. Kung hindi papalag ang INC dito, nako, iwan ko lang kung ano ang mangyayari. Ang kalaban ninyo, itong Marcos admin,
traidor na gobyerno. Wala silang pakialam sa mga kakampi. Ang Marcos walang pakialam sa mga loyalista. Kasi kung may pakialam pa ang mga yan, idiho sana yung mga loyalista ay hindi nagsibaliktaran. Bibigyan kita ng halimbawa. Yung si Cardima sa National Youth Commission. Sabi niya, Marcos loyalist siya. Marcos loyalist noon pa. Yung ikinampanya nila noong 2016, Duterte Marcos. Nung natalo si Bongbong Marcos, na-appoint siya bilang National Youth Commission chairman, sabi ni Cardima, para tulong lang daw sa kanyang sinusuportahang Bongbong Marcos na natalo noong 2016, every time may programa sila sa National Youth Commission, ang kanilang guest speaker ang kinukuha nila si Bongbong Marcos. Dahil siya po ay loyalista. Ngayon, anong nangyayari? 2022, sinuportahan muli nila si Bongbong Marcos. Nanalo. So anong nangyayari kay Cardima ngayon? Sinipa. Tinanggal, pinalitan. Pero Marcos loyalist yan. Ang punto ko riyan, kahit ikaw supporter ka, mga supporters kayo ng Marcos, darating ang panahon, tatablahin kayo. Gaya sa nangyayari sa mga Duterte at nangyayari sa KOJC kay Pastor Kibuloy. Tandaan nyo po yun.